Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ang content ko po ngayon ay about po ito sa two-component system or 2K na pintura or base coat or top coat clear. Ito pa, magbibigay po ako ng sample. Ito po ay sa Ansal base coat clear. Ayan. Paano nga ba ang tamang pagmimix? Ano ba ang dapat gamitin? Dapat ba tayong gumamit dito ng weighing scale or measuring cup lamang? Kasi merong isang viewer tayo na nag-comment doon po sa aking content ng K92 Honest Review. So, nag-comment po siya. So, ito, shout out kay Biggie Big Biggie. Ito yung kanyang comment, babasahin ko lang po. Bakit hindi na lang gumamit lagi ng weighing scale at mag-mix by weight? Ayun, sigurado eksakto, walang hula-hula. Kung 3:1 ang required mixing ratio, di ang equation lang naman yan. Halimbawa, 10 grams yung kailangan mong timplahin. I-divide mo lang sa 4 yung 10 grams, di 1 part is equal to 2.5 grams. Kailangan mong clear coat 3 parts o di ang equation 2.5 by 3 is equal to 7.5 grams. Kailangan mong catalyst hardener ay 1 part o edi 2.5 grams lang. 7.5 grams plus 2.5 grams is equal to 10 grams. Ito pa po yung kanyang duktong. Ang mga Pinoy lang talaga uso yung tansya. Ayaw gawing standard yung proseso kaya pumapalpak. Ang sekreto lang para humusay sa ganyan larangan, standardize mo yung proseso mo. Kasi bukod sa consistent, yung magiging resulta, mas makakatipid pa sa resources, kukunti at may eliminate yung wastage. Susmiyo. May ganun pa siya, susmiyo sa uli. Kaya, yan po yung comment ni Biggie. So, eri po, no? Kapag tayo po kasi ay bumili ng 2K o 2-component system na pintura, nakalagay po yan sa liter o sa gallon. So, wala pong pinag-usapan dito na gram o timbang. Dito ay volume, kung kano karami. Ito, katulad po nito. Ito, example lang po ito. Itong Ansal base coat or clear. Pag bumili po tayo ng 1 liter ng Ansal clear, ito po yung 1 liter, ang laman lang po niyan ay 3/4 liters. So, ayan po, hanggang dito lang po yan. Bawas po yan, no? Hindi po puno. Bawas po yan ng 1/4. At yung kasama po, na catalyst, kapag binili po natin yan, package na po yan mag-partner po yan. So, ang laman po niyan ay kung ang lalagyan itong catalyst ay 1/2 liter, yan po yung lalagay niya. Pero ang laman lang po niyang 1/2 liter ay kalahati lamang po. Kaya nagiging 1/4 liter. Itong thinner po, kung 1 liter, puno po yan. Kaya 1 liter po talaga ito. Dito po ay walang nakalagay na grams. Pati dito, pati dito. Ngayon, pag-usapan po natin kung gagamit tayo ng weighing scale. So, doon sa example niya na lang na grams, no? 7.5 grams. Ay, ito, gawin nating 75 grams. Let's say, kung ito ay 75 grams. Kung ito ay 75 grams, ito kaya ay, di yung tatlo ng 75 grams, 75 divided by 3 is equal to 25 grams. At itong 1 liter, bali magiging 4 na 25, so 100 gram. Ito pong top coat clear o base coat, depende po sa brand. Meron pong brand, katulad tong Ansal, ang density po nito at viscosity ay makapal at malapot. Sa ibang brand, hindi ganong kalapot, medyo malagnaw. At dito naman, sa catalyst, ang density at viscosity nito ay manipis at malagnaw. Itong thinner din po, itong urethane thinner,
Ito din po, ang density at viscosity nito ay manipis at malagnaw. So, nakakasiguro po ba tayo na pag kumuha tayo ng 1/4 liter dito, kung ang 1/4 liter ay 25 grams, no? Ang 1/4 liter nito ay 25 grams. Ito ay 25 grams. Ito kaya, kung kuha rin tayo ng 1/4 liter ay maging 25 grams din kaya? Pare-pareho kayang 25 grams ang 1/4 liter nila. Hindi po tayo nakakasure. Ito, may kukumpare po natin sa ginto to eh. Parehas po sila ng design na gold, pero ito solid. Ito, walang laman, ampaw, pero parehas na parehas ang design, parehas ang laki. Walang pinakaiba. Pero ang bigat nito dahil solid, po ito 100 grams, ito ay 25 grams lamang. So magkaiba na eh. Parehas po ng sukat, parehas po ng laki. Ibig sabihin, mabigat po ito. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-base sa weighing scale. Baka masyadong dumami ang mailagay nating catalyst. Kasi kaya by volume. Kaya po ginagamitan po yan ng measuring cup o yung pantakal. Hindi po weighing scale. Ewan ko si bang pintor, no? So, ayan, yung mga pintor dyan, mga tatagal ng pintor, paano ba kayo magtimpla? Nagamit ba kayo ng weighing scale? Ito, bigyan ko kayo na example. Binasabag natin na accuracy, no? Kung ito po yung, by ano po tayo ha, by volume. Kung ito po yung ating gagamitin ng measuring cup, wala po yung may guhit ha, wala pong guhit to, basta ito lang po. So, ang kailangan natin dito ay 3 parts. So, punain natin to. Kuha tayo ng isang lalagyan na empty. Isalin po natin. 1. Bali, 3 parts na gano'ng karami. 2. 3. So, 3 parts na yung base coat or clear. So, dito naman, sa catalyst o hardener, isang puno rin ito. Puno rin po. Isalin po natin doon sa pinaglagyan ng clear o base coat. So, imimix po natin yan. So, ngayon, kung 4 parts ang kailangan ng urethane thinner, adi 4 na puno naman ito. 1, 2, 3, 4 puno. Or, kung by volume, yung catalyzed na clear coat o base coat o inalagyan ng catalyst, kung kano karami yon, eh ganun din karami ang thinner. So, naunawaan nyo po. So, kung meron po tayong level na ginamit, may guhit, nakalagay doon na yung ml, o di 3 ml, 1 ml, 4 ml. Pero kung grams, mamaya magaang tong catalyst, imbis na 3:1, magiging 3:2, 3:3, kasi nga, baka mapasobra. Ang kabigatan pa po sa catalyst, pag napasobra ang lagay, hindi po ito natutuyo. So, ayan, sa mga kapwa ko pintor, mag-share naman po kayo, mag-comment po kayo dito. Paano ba kayo mag-mix ng 2-component system na base coat at clear coat? Dahil ayon nga kay Biggie na mas maganda raw gamitin ay weighing scale. Ako ay measuring cup. Hindi ko po siya minamali, pero depende po yan sa ating paggagamitan. So, hanggang dito na lang po at sana po ay may matutunan kayo sa video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwede makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakita rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.